Good morning po mga kapatid. Kumusta po? Palain po tayo ng Panginoon. And today is January 6. Glory to God at tayo po ay nakasama-sama muli mga kapatid. Pa-share lamang po itong video po natin mga kapatid at tayo po ay makapag-share sa iba. Good morning po sa bawat isa po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Kaya po Yan. Good morning po sa inyo. Kape-kape po. Yan. Good morning po. Sila Sister Cherry, sila Sister Linda, sila Ana. Sila Sister Luz Mojica, sila Sister sila Sister Jeanette Pagulong, yan, Brother Armand Miranges, Gerald Abella, and Sister Berna Comandante Gale. Good morning po. Sister Norma Tolentino Guillermo. Good morning po sa inyo, mga kapatid. Kamusta po kayo? At pag-uusapan po natin ngayon ang chapter 115 po ng Book of Psalms na may pamagat, Israel's God is the one true God. Yan. Yung Diyos daw po ng Israel ang totoo at tunay na Diyos. Yan. Kung bakit po? Yan sasagutin po ng Psalms 115. Mga kapatid, ito po ay 18 verses na siyang ating pagbubulay-bulayan. Pag-uusap-usapan po natin mga kapatid. Okay. Paalala ko po dun sa mga kapatid po natin na hindi po of course, late na nakapanood, po. Pwede po kayong manood po sa YouTube. Yan. Kahapon ay nagpaturo tayo kahapon kung paano natin ilagay yung mga videos po natin dito sa Facebook patungo po sa YouTube. Praise the Lord. At meron pong kapatid po tayo na nagturo sa atin isa-isa. Ito Brad, ito Brad. Kaya purihin ng Panginoon yung mga videos po natin dito sa ating sa account natin dito sa page dito sa Facebook sa Gilbert Abella, matatransfer na po natin sa YouTube. Kaya kung halimbawa kayo po ay hindi po nakapanood, pwede pong punta po kayo sa aking account sa Facebook sa YouTube. Ang aking account po ay Gilbert Abella TV. Yan. May TV pa. Kasi ang dami kong kapangalan po Gilbert Abella, kahit na Gilberto Abella, ang daming nakapangalan sa akin o kapangalan ko na nasa YouTube. So yan mga kapatid, hanapin nyo lamang po, i-search nyo lamang po Gilbert Abella TV. Yan, makikita nyo po yan dyan. Yung naka-face mask ako, na nakaganon ako, na naka-Amerikana. So, yan mga kapatid. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, edi samahan nyo na po ng pag-subscribe. Mga kapatid. Hindi natin alam. Malay po natin. Alam nyo, ang iglesia na kinabibilangan natin, marami po tayong mga pangangailangan, marami mga proyekto, marami mga, kumbaga in other words, maraming gastusin. Mga kapatid, yan po yung reality ng buhay. Kaya kung lulubin ng Panginoon, halimbawa, ito sa YouTube, halimbawa, kahit pa paano, kung halimbawa, hindi naman sa pagano, yan po yung reality. Kung kumita ka dyan, di mas maganda, nakapag-share ka pa ng salita ng Panginoon. So, yan mga kapatid, paalala ko lamang po, kasi doon po sa iba po, baka hindi po alam, na meron din po akong, actually, matagal na po ito, last 2019 pa, yung account ko sa YouTube, pero hindi ko lang po talaga na bibigyan talaga ng pansin. And this time, since may kapatid po tayo na nagmagandang loob, sa atin, yan, shoutout kay Brother Tim Magsino, kapatiran po natin yan, napakabuti, napakabait. So, nag-message po sa akin kapon, sabi niya, bro, nanonood ako ng devotion mo, sabi mo, hindi mo matransfer yung eto bro, turuan kita. So, purihin ng Panginoon. Ganun Kaya kahapon, nakapag-upload na po ako ng 3 videos po ng devotion po natin. Pagkatapos po nito, mamaya mag-upload po ulit ako at isa mga iba pang mga gawain. So, yun mga kapatid, pray po natin. Kung hindi po kayo nakapanood, halimbawa, ngayon, pwede po kayong dumiretso po doon sa account natin sa YouTube, Gilbert Abella TV, Gilbert Abella TV, yun. Ako po yun, account po natin yun. Kita nyo po, ang dami na ako na-upload ng mga videos, yan po ay
mga 60 videos na. Sari-sari po mga video. Ano po, sari-sari mga videos po yun. Meron po ako na-upload po doon, Asin at Ilaw. Ito yung bago lang. Ito yung ating daily devotion. Meron na ako na-upload po doon yung mga naglalaro, basketball, ano pa, yung mga pamamasyal kung saan ka nagpunta. Mga ganun mga kapatid. So yan po, sari-sari. And this time, itong daily devotion natin, for sure, itatransfer po natin ito doon po sa YouTube. No, mga kapatid, please click the notification button. Tapos po, yan, hit the ring button, mga kapatid ko. Tapos subscribe na po kayo. Ayan, mga kapatid, YouTuber na tayo. Purihin ang Panginoon dahil palawakin natin yung ating palawakin natin yung network po natin. For as long as na ito po ay dala-dala po natin ang salita ng Diyos, para makakapagbigay po ng encouragement, makapangaral sa ibang tao, why not? Diba? Gamitin po natin. Use our talent to the fullest. No, gamitin po natin yan. And yung potential natin, yung full potential, gamitin natin kung hanggang saan na natin pwedeng maidikit ang pangalan ng Panginoon, may pangaral ng salita niya, gawin po natin po yun. Kaya yun po mga kapatid. Kaya yan po sa YouTube, Gilbert Abella TV. Doon po sa mga pwede nyo pong i-share po ito. Mamaya, after po ng devotion po natin, tatrabuhin natin. Lahat po ilagay po natin yan sa YouTube. No, mga kapatid, siguro sa isang araw, 3 beses ako mag-upload. Yung mga previous videos po natin, sa isang araw, 3 beses or kaya 2 beses. So kung halimbawa napanood nyo na po dito sa atin, kung okay lang po sana, pwede nyo po ulitin po para po madagdagan po yung watch hour po natin sa YouTube. No? Kung halimbawa, isang oras yung devotion natin, pwede nyo naman pong i-play. Kung wala naman po kayong ginagawa, nasa bahay lang po kayo, pwede nyo i-play sa cellphone ninyo. Halimbawa, napanood ko na to, Brad Pwede naman po, parang yun, tulong na lang din po sa atin. Pwede nyong i-play kahit na hindi po kayo nanonood. Parang tulong na lang din naman. Kasi yung mahalaga po yung watch hour. Nadadagdag po sa revenue po yan ang ibig ko sabihin, in reality-wise, nadadagdagan po yan. So alam kong nagigets yung point ko po. So dagdag po yan. So tapos, the more na madaming nanonood po dyan, the more na yung revenue niya, let's say, sabihin natin, yung kikitain niya. Ganun po yan mga kapatid. Yan po kasi ang ng YouTube. So, mas malaki po yung niya tendency na malaki po yung balik. So, mga kapatid, yan po yung ating pinapasok po yung mga kapatid. Hindi naman po ito, nababago po yung linya ng ating paglilingkod. Napasok lang po natin ngayon itong YouTube. No, kasi actually matagal na akong may YouTube pero hindi ko nabigyan ng pansin. So, nagpaturo po tayo. Sabi niya, bro, sayang sayang yung mga videos mo, ilagay mo sa YouTube. Alam mo, hindi mo alam, di ba? Kumikita pa yan. Tapos, and at the same time, ang dami pang mga tao na nakakapakinig. So, yun mga kapatid. So, yan, kung meron po kayong tanong, mangyayari po na ako po yung message nyo lamang po. Welcome po ang bawat isa. Okay po, dito po tayo sa Psalms 115. Talakayin po natin ito, Psalms 115, na may pamagat na Israel's God is the one true God. Yan po yung ating tatalakayin sa umagang ito sa ating daily devotion. Okay, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, magandang umaga Panginoon sa iyo sapagkat kami po ay ginising mo, binangon mo ang aming mga lupang katawan, taglay po namin ang buhay at kalakasan. We thank you, God, and we praise you, Father God, for this such a wonderful opportunity that you have given to us, Father God, that once again, Panginoon, kami po ay maglilingkod, Panginoon, sa iyo in the rest of the day. Thank you, Lord, for the blessings of life. Thank you, Lord, for the strength, Father God. And talagang ikaw po ang Diyos po namin na hindi po nagkukulang sa araw-araw. And with that, talagang we really want to bring back all the glory to you, Father God, dahil sa ginawa mo sa bawat isa po sa amin. Kaya, Panginoon, masa po kami sa aming tatalakayin sa umagang ito, Panginoon. Ikaw po ang siyang magbibigay sa amin ng sapat na karunungan, katalinuhan, upang maintindihan namin ang mga pag-uusapan po namin sa umagang ito na siyang babalangkas at magbibigay ng paglago ng aming buhay, pananampalataya at spiritual. Salamat o Diyos. Ang lahat ng ito ay aming binabalik sa iyo. Taglay po ang papuri at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning everyone. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. And of course, as I said, dito po sa Psalms chapter 115, Israel's God is the one
true God. Yan po yung ating tatalakayin. Kaya yung tanong ko na, yung sinabi ko kanina, bakit po kaya? Yan, liliwanagin po ng aklat po ng awit, 115. Yan po yung ating pag-uusapan, mga kapatid ko. At kung meron po kayong mga Biblia, samahan niyo po ako sa pagbasa at pag-usapan natin, talakayin po natin. The psalmist delivers a strong polemic against idolatry by comparing the one true God with heathen idols. Doon po sa, alam naman po natin, doon po sa Lumang Tipan, nakita po natin, especially, doon po sa mga Israelita, sa Israel, mga kapatid ko, alam naman po natin, dumating po sa punto na yung buhay po nila ay talagang, sabi ko kahapon, sa ating tinalakay, na talagang dahil po sila po, kung ilang taon na po sila na natili po doon sa Ehipto, at sila po'y kumbaga na gawa din na o ginawa na rin po nila yung mga practices, na practice po nila yung mga practices ng mga Egyptians, na sila po'y sumasamba na po sa mga idolatry, sa mga ribulto, mga ganun, mga kapatid ko. At nakuha na nila ito, nakuha na nila, namana na nila hanggang sa pagpunta nila doon sa land of Canaan, doon sa promised land. Ito po mga Israelites, ganun din ang ginagawa po nila. Kaya bagaman lagi sa kanilang sinasabi ni Moses, sinasabi ng Diyos through Moses na wag na kayong sasamba sa mga ribulto, sa mga inanyuang tao, wag na kayong sasamba sapagkat walang walang paroroonan yan walang mararating at ayaw ng Diyos yan, di ba? Unang utos ng Panginoon sa kanyang 10 utos na ang wika po doon, huwag kayong magkakaroon ng Diyos, ng ibang Diyos maliban sa akin sapagkat akong Diyos ninyo'y mapanibughuin. Because I am a God, a jealous God. Sabi nga mga kapatid, I am your God, a jealous God. So ito po mga kapatid ko. Kaya dito pinapakita po ng Psalms 115 na kung sino ang totoo at tunay na Diyos ng Israel. Una, the true God. Basic lang, the true God. The psalmist description patungkol po dito sa totoo at tunay na Diyos. Doon po sa verse 1 hanggang verse 3. Ang wika sa atin ay ganito. Tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Hindi namin maangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ikay tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang iyong Diyos? Ang palaging winiwika. Sa verse 3, ang Diyos namin nasa langit, naroroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. So makikita natin po dito na pinakita po ni David kung sino yung Diyos, ang totoong Diyos. So ang sabi niya po dun sa verse 2, may mga nagtatanong, ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa, nasaan ba ang inyong Diyos? Ang palaging winiwika po nila. Di ba't ang aplikasyon sa atin, sa buhay natin, may mga ganyan din mga tanong sa atin. Nasaan ba? Totoo ba ang Diyos mo? Bakit hindi namin makita ang Diyos mo? Nasaan ba ang Diyos mo? Totoo ka bang Kristiyano? Ganon. Bakit reklamo ka ng reklamo? Mga ganon mga tanong. Yung bang pinipilit na parang balik ka rin na yung pananampalataya natin ay mali. Marami pong mga pang-insulto, marami pong mga pananalita na parang, parang kinukonsensya ka na yung pananampalataya mo hindi totoo, yung Diyos mo hindi totoo. So, bakit natin ito sinasabi? Kasi ito po yung nilalaman po ng aklat po ng awit. Particularly dito po sa awit 115, mga kapatid. Kaya, the psalmist description, the Lord is loving and faithful. Ito yung sinasabi po ng manunulat, ng salmista, dito po sa awit 115, na kung sino yung Diyos na totoo. Na ang sabi dito, ang Diyos na totoo ay ang Diyos na maibigin, punong-puno ng pag-ibig at tapat. Because ang sabi ng verse 1, tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan, hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. God gets all the glory for who He is. Tinatanggap ng Diyos ang kaluwalhatian dahil yun siya. Hindi siya tumatanggap ng mga bagay po na yung babastusin mo ang Panginoon, 'di ba? Sa Biblia, meron silang binabastos nila ang Diyos. Meron pa nga sinasabi sa Malakias, bakit natin kikilalanin pa ang Diyos? Gayong hindi naman natin siya kilala, pero tayo naman ay umuunlad ng buhay. 'Di ba? Mga ganun May pang-insulto.
Pero ang point lang natin dito, mga magulang at mga kapatid, dinidescribe po ng salmista kung sino si Yahweh at kung sino ang Diyos, mga kapatid ko. Ito yung the one true God or the true God, ang totoong Diyos. Nakita po natin doon po sa lupang pinili ng Diyos. Ibig sabihin, ito pong promised land, pinili niya yan eh. Inanda niya yan eh, para sa kanyang mga anak, sa kanyang bayang pinili. Ano po? Ngayon, ang mga taong ito, medyo matitigas ang ulo. Sabi ko kahapon, mga kapatid, may hindi na madali sa kanila na bumalik sa kanila sila na sumamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Na sumamba sa mga idols, mga kapatid. Bakit po? Sa mga image, bakit po? Dahil doon sila nag-umpisa eh. Doon sila nanggaling eh. Yung iba po doon. Okay, sino po ba nag-umpisa na nakarating po doon sa Ehipto? O di ba? Una nakarating po diyan si Joseph. Ano po? At sumunod na yung mga kapatid niya. Ano po, napunta rin po yung kanyang magulang sila Jacob. At simula po doon na nagkandamatay yung lahat. At doon na po, halimbawa, doon na po pinanganak din yung mga sumunod sa kanila. Kaya no wonder why na na-acquire po nila yung mga practices po ng mga Egyptians. Kaya particularly doon sa mga idolatry, sa mga pagsamba nila, sa mga imahe, mga ganon, nagpagawa pa nga yung paraon po doon o kung sino man yung mga nangunguna doon. Yan po ang nangyari. Kaya hindi po tayo magtataka na madali lang po sa mga Israelites na bumalik sa dati nilang ginagawa, especially sa pagsamba nila sa mga inanyuan ng mga ribulto. Yan po yung sinasabi po diyan. Yan po kasi ang katotohanan. Hindi naman natin pwedeng pasinungalingan po ito kasi biblical naman. Alam mo, sa inyo po, sa mga nanonood, kung halimbawa ito po yung ma-share po natin, ito po yung totoo po kasi hindi natin pwedeng, kumbaga, iliko ang usapan eh. Brad, ayaw namin pag-usapan yan kasi masakit na Hindi po, yun po kasi Biblia po ang may sabi po eh. Kung naniniwala tayo sa Biblia, maniniwala po tayo sa mga in-explain po natin. Yan po ang sinasabi po dito. Ngayon, sinasabi lang po dito ng salmista, na kinukumpara niya yung Diyos na si Yahweh doon sa Diyos ng mga dinodiyos ng ibang mga bansa. Mga kapatid, I hope na-gets po natin yung point. Kaya nga, God gets all the glory for who He is. Tinatanggap niya ang lahat ng kalwalhatian dahil yun po yung katangian niya na talagang dapat niyang tanggapin ang lahat ng kalwalhatian na binibigay sa Kanya. Ibig sabihin, ang mga pagpupuri, ang mga pagsamba, ang pasasalamat. Dahil ang Diyos po'y mahabagin, ang Diyos po'y mapagmahal, ang Diyos po'y tapat. And the Lord is sovereign. God does as He wishes. Kapag inisip niya, pag ginusto niya, kaya niyang gawin, mga kapatid ko. So ito maliwanag ang sinasabi po mga kapatid. Doon po sa verse 2 hanggang verse 3, kung meron po kayong mga Biblia, mga kapatid, samahan niyo po ako sa pagbasa. Ang wika po sa atin ay ganito. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos? Ang palaging winiwika nila. Ang Diyos namin nasa langit, naroroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Mga kapatid, ito maliwanag yung sinasabi. Ang wika po sa atin sa wikang English, but our God is in heaven. He does whatever He pleases. Kaya niyang gawin, ang gusto niyang gawin. So, ano po yung sinasabi po dito? Ang pinapakita lang po dito, dahil siya po'y totoong Diyos, meron po siyang karapatan. Ano man ang ibigin niyang gawin, kaya niyang gawin. Because He is the true God. He is our God, mga kapatid. He is our Savior. So dito, maliwanag ang pinapayo at tinuturo sa atin. Ngayon, sa panahon natin ngayon, sa bagong tipan, sa panahon po natin ngayon, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas, panghawakan po natin po na tayo po'y manatili sa totoo at tunay na Diyos. Sabi ko nga, marami pong mga kapatid, marami pong mga Kristiyano na bumabalik sila sa kanilang dating ginagawa. Bakit po? Alam nyo, hindi mahirap para sa kanilang gawin yun eh. Bakit po? Kasi doon tayo nag-umpisa eh. Alam ko, ikaw at ako, doon tayo nagmula eh. Kaya, nung tayo po'y nakakilala sa Panginoon, because of God's grace, niligtas niya tayo. Ngayon, patuloy niya tayong ini-encourage. Nga, di ba, sa local congregation po natin, sa mga local churches natin, patuloy tayong ini-encourage ng mga tagapangaral natin, ng mga ministro natin, ng mga pastor natin, ng mga manggagawa, ng mga elder, ng mga diakono, lahat.
mga kapatid natin sa pananampalataya, na manatili po tayo. Ngayon, nga lang, on the other hand, napakadali lang po sa isang tao, especially kung ikaw ay Kristiyano na, napakadali lang sa kanya na bumalik sa dati niyang ginagawa. What I mean is, halimbawa, kung dati po, ikaw po ay, let's say, halimbawa, ito, biblical naman po ito, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, sumasamba ka sa ribulto, o mga kapatid ko, hindi na ano yun kumbaga, hindi na madali sa yung balikan ulit yan Bakit po? Kasi diyan ka nagmula. Diyan tayo nagmula. O mga kapatid, nga lang, dahil tayo po'y naunawaan natin, pinakilala sa atin ang Panginoong Jesucristo, pinakilala sa atin ang Biblia, nakaintindi tayo, nakaunawa tayo, and ang pinakamaganda po dito, the good news was, we received Jesus Christ as our Lord and Savior. Yun po yung magandang balita na natanggap po natin nung tinanggap natin si Jesus Christ. Ngayon, from there, ang nais ng Panginoon na wag na tayong babalik sa mga gawain natin dati. Ngayon, sabi ko nga, sa mga local churches natin, sa inyo po, siguro meron tayong mga kakilalang mga Kristiyano, mga kapatid, o kapatid pa sa pananampalataya, na nawala na, hindi na naglilingkod, hindi na dumadalo, hindi na sumasamba, hindi na umatin sa mga gawain, at ang pinakamasaklap dito, bumalik siya sa dati niyang pananampalataya. Hindi tayo magtataka kung bakit mangyayari yun. Bakit po? Kasi nga, galing doon Maliban na lamang kung tayo po ngayon is naninindigan at lumalago tayo sa ating buhay spiritual, sa ating pagkakilala sa totoo at tunay na Diyos. Kaya ito po mga kapatid, kaya lagi nating sinisikap sa pangalan at kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu at sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, lagi nating sikapin na tayo po'y magpatibayan sa bawat isa po sa atin para hindi po tayo mahuhulog sa tukso, para hindi po tayo nababalik sa dati nating gawain. Mga kapatid? Kaya ito po mga Israelita, may pattern Itong mga Israelita, pinapractice na nila ang mga ginagawa ng mga Ehipsyo doon sa Egypt. At nung sila po ay nandito na sa papunta sa Kanaan, dyan po sa ilang, and one of the big reason why kung bakit sila po ay umabot ng 40 years diyan sa wilderness, diyan po sa disyerto. Bakit po? Dahil sa kanilang kapalaluan. Sumasamba sila sa mga imahe, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yan po at tandaan natin. Yan po ang dahilan. Sila po'y matitigas ang ulo. Di ba? And could you imagine? Pwede naman 40 days lang ang travel time, mga kapatid. Pero bakit umabot po ng 40 years? Kapi po, mga kapatid. Bakit umabot po ng 40 years? Bakit po? Dahil nga po sa katigasan ng ulo. Kasi sa kanila parang nasanay na kami na ito na yung wino-worship namin Ito na yun Tapos ngayon, ginamit pa ng Diyos si Moses. When actually, meron pa nga, kung babasahin po natin ang Biblia, yung sa 5 books of law, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Alam nyo, dun sa account na yan, marami pang mga gustong mga Israelita, parang gusto pa nilang bumalik po dun sa Egypt marami. Kaya, may mga Israelites din po na mga nagkandamatay. Sabi ng mga komentarista, sinabi lang po doon na ang mga Ehipsyo, yung mga sundalo sa Ehipsyo o sa Egypt, sa mga sundalo ni Paraon na record na nagkandamatay. Pero marami din pong mga Israelitang nagkandamatay po doon. Bakit? Dahil gusto po nilang bumalik Dahil nasanay na sila doon Kumbaga, ito na yung namin, dito na kami pinanganak, dito na kami nagkaanak, dito na kami nakapag-asawa, doon na tumanda yung iba. Then all of a sudden, biglang, ito yung Diyos na ginamit niya si Moses para paalisin kami doon sa Egypt, papuntahin kami doon sa lupang pangako. Tingnan po natin. Let us read between the line. Basahin po natin yung mga nangyari or yung mga posibleng nangyari. Kaya doon po sa ilang, umabot sila ng 40 years dahil sa kanilang mga katigasan ng ulo, mamaya-maya, ito na naman, wala na namang kanin, walang pagkain, walang tubig, reklamo sila ng reklamo. Kaya hindi mahirap sa kanila na gawin na bumalik sila sa dati na itong sasambay namin. Kaya lagi sinasabi ng Panginoon na do not worship the foreign gods. Huwag ninyong sasambahin ang ibang Diyos.
Yan po yung sinasabi po dito. Kaya nga, itong mga tao na ginagamit ng Diyos, patuloy at pinipilit sila, wag na kayong bumalik dyan. Dati nyo ng buhay yan wala. Nagagalit at namumuhi ang Diyos. Dito na kayo, sumamba kayo sa totoo at tunay na Diyos. Ito yung sinasabi po dito, mga magulang at mga kapatid. Kaya pinapakita ni David kung sino itong totoong Diyos. He is sovereign. The Lord is sovereign. God does as He wishes. Kung ano yung gusto niya gawin, kaya niyang gawin, mga kapatid ko. Dahil siya po ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay, siya po ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay sa mundong ito, kaya kaya niyang gawin. Because He is the true God, our God, mga kapatid ko. And the psalmist desire, ano yung desire po ng psalmista, mga kapatid? What he wanted Israel to do. Ano yung gusto niyang gawin ng mga Israelita? Sabi ito, in essence, to trust and fear the Lord. Yan po yung gusto ng Diyos. Nasabi po ng verse, mga kapatid, verse 9 hanggang verse 18. Doon po sa verse 9 hanggang 11, ito po yung mababasa po natin. Sundan nyo lamang po ako mga kapatid. Ikaw, bayan ng Israel, magtiwala sa Panginoon. Siya ang inyong sanggalang, laging handa na tumulong. Kayong mga saserdote sa Diyos ay magtiwala. Kayo'y kanyang iingat at ilalayo sa masama. Sa verse 11, kay Yahweh ay magtiwala, kayong may takot sa Kanya, pagkat Siya ang tutulong at sa inyo'y mag-aadya. Maliwanag yung sinasabi. Ang wika sa atin, mga kapatid, what He wanted Israel to do, in essence, to trust and fear the Lord. Yun ang gusto ng Diyos. Magtiwala at magkaroon po ng takot sa Panginoon para gumawa ng tama. Pinag-usapan natin ito nung last time, doon po sa Psalms chapter 111, kung hindi ako nagkakamali, o chapter 112. Ang title po natin, The Fear of the Lord Brings Blessings. Pinag-aralan po natin yan, mga kapatid. Tinalakay po natin po yan, mga kapatid. And the psalmist desired what he wanted Israel to do, mga kapatid, in essence, to trust and fear the Lord. And why He wanted Israel to do? Bakit niya kailangan ipagawa ito na magkaroon sila ng tiwala sa Diyos at magkaroon sila ng takot sa Diyos? Mga kapatid, doon po sa verse 12 hanggang verse 18, because, sabi nga God will then remember and richly bless His people. Basahin po natin. Doon po sa verse 12 hanggang verse 18. Ang sumika po sa atin, ang Diyos ay mapagpapala, hindi tayo lilimutin, pagpapalait matatamo nitong bayan ng Israel. Pati mga saserdote may pagpapalang kakamtin. Sa lahat ng mayroong takot, Diyos din ang magpapala. Kung pagpalay pantay-pantay, maliit man o dakila. Sabi sa verse 14, sana kayo'y paramihin kayo at ang inyong angkan. Anak ninyo ay dumami, lumaki ang inyong bilang. Sa verse 15, pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos, pagpalain ng lumika ang langit at sansinukob. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Di na siya mapupuri niyong mga taong patay, niyong mga nahihimlay sa malamig na libingan. Tayo ngayong nabubuhay ang dapat magpasalamat. Siya'y dapat na purihin mula ngayon hanggang wakas, purihin si Yahweh. Ito mga kapatid, bakit niya po nais na ang Israel po ay sumamba, sumunod, matakot, or magtiwala sa Diyos? Because God will then remember and richly bless His people. So, ganun lang kasimple. Tayo po ba, ikaw po, gusto mo bang mapagpala at pagpalain ka ng Diyos? If yes, then, simple lang ang dapat gawin. Matakot, magtiwala, maglingkod sa Panginoon. Because sabi nga po natin, the fear of the Lord brings blessings. Magdadala at maghahatid ng pagpapala sa atin ang may takot at nagtitiwala sa ating Diyos na buhay. So ito po mga kapatid ang purpose niyan. Ayun, bakit may mga tao po na ang tagal na nabuhay sa mundong ito, tigas pa rin ang ulo. Kapatid, yung mga tao matigas ang ulo, yung bang pinapangaralan mo na, alam mo yun, ang dami pang mga, hindi, dito na kami, ito na yung kinagis na namin, dito na kami mamamatay. May mga ganun mga katwiran.
Nakakalungkot, ano? So, may mga ganong kaisipan. No, hindi, ito na kami. Alam nyo, mga kapatid, doon po kaya sabi ko, lagi ko ini-encourage, please, share lang po natin. Pakishare lang po itong video. Baka ito po yung makarating po sa mga kinauukulan. Mga kapatid, baka makarating po doon sa tenga na yung mga ganong mga prinsipyo, yung mga ganong isip. Tandaan po natin, listen very carefully, mga kapatid ko. Ang prinsipyo, hindi naman po dapat mawala sa tao yan. Naniniwala po ako doon. Kung may prinsipyo tayo, ano bang ibig sabihin ng prinsipyo? Sinasabi nating prinsipyo, yung meron kang paninindigan. Ano mga kapatid ko? Dapat, nga lang, ilalagay natin sa tama yung ating prinsipyo. Lalo tigit, kung alam mo naman na yung prinsipyo mo ay talagang tama naman, then, go for it. Gawin mo yun. Manindigan ka. Pero kung alam mo naman yung prinsipyo, medyo, tingnan mo na, medyo alanganin. Ang parang pride na lang ito eh. Di ba? Alam mo, parang ang sinasabi mo dito, parang ayoko lang pagtawanan ako, kaya kailangan manindigan ako. Kahit na alam mong mali. Di ba? Yun po yung point ko. Kapag alam mong mali, dapat, di ba, palambutin nawa ng Diyos yung puso mo. Kasi baka pride na lang yan. Di ba? Baka pride na lang. Kasi pag sinabi nating pride, ito mga kapatid, kahit na alam mong mali, dahil meron kang pride, ano po, paglalaban mo eh. Ewan ko kung mali ako, i-correct nyo lang po ako. Kung meron po kayong gustong sabihin, i-komento, malaya po tayo. Ano po, pwede nyo pong ilagay yung komento po ninyo, basahin ko mamaya. No, kasi kapag pride, mga kapatid, yung kahit na alam mong mali, paninindigan mo eh. Talagang titindigan mo talaga eh. No? Pag alam mo nang mali eh. Pride kasi yan. Pag pride, medyo ano na yan. Ang tanong ganito, sabi ko kanina, may pagkakaiba ba o yung prinsipyo po natin? Wala namang, lahat tayo may mga prinsipyo. And definitely lahat tayo may mga pride. Ngayon, for as long as natama yung prinsipyo, yung pride natin, maayos talagang, alam mo, wala ka namang sinasagasa ang tao, alam mo naman na sa tingin mo, tama yung paniniwala mo, then go for it. Pero kung alam mo naman na medyo sablay na, at kung naniniwala ka naman sa Biblia, na alam mong hindi na po talaga maganda, at ang pinaka worst po diyan kaluluwa mo na ang pinag-uusapan, tika mo na, dapat mag-isip po tayo. Ayan po yung sinasabi natin. Baka naman yung kinikilala mong Diyos ay hindi totoo. Baka naman yung kinikilala mong Diyos ay hindi nakakarinig. Baka naman yung kinikilala mong Diyos hindi nakakapagsalita. Baka naman yung kinikilala mong Diyos ay nasa isang sulok lang, nasa isang lugar lang, na hindi makapunta sa ibang lugar. Tandaan natin, praise be to God, ikaw at ako, ang kilala nating Diyos, ay Diyos ng sanlibutan ito. Ang ibig ko sabihin, Diyos na walang hanggan, Diyos na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, Diyos na nakakarinig ng ating mga panalangin. Diyos na nakakaunawa sa mga sitwasyon natin. Diyos na tumutulong sa atin. Diyos na nagpapala sa atin. Ayan po yun. Baka naman yung Diyos po ng iba. Baka iba pong Diyos ang sinasamba po natin. Hindi ko na kailangan basahin pa ang mga talata, mga kapatid. Basahin nyo na lamang po sa Isaiah 44. Maliwanag po ang sinasabi po niyan, mga kapatid. Kaya, tingnan nyo po, no? Kaya sabi po dito, ano ba yung desire? Ano ba yung desire ng salmista? Ang desire niya, what he wanted Israel to do. Ano ang gusto nang dapat gawin ng Israel o ng Israelita? Magtiwala sa Panginoon, siya at magtakot sa Panginoon. Magtiwala at takot, maglingkod sa Panginoon. Ganun din sa atin. Magtiwala tayo. Itong bagong taon na ito, ang dami na naman natin po mga suliranin na kinakaharap. Even though marami tayong mga goals, ang dami nating mga gusto at pinapanalangin sa iglesia po natin na kinabibilangan, sa ating pamilya, sa ating buhay, sa mga karir po natin. Ang isang bagay po para po maging matagumpay tayo, magtiwala tayo sa Diyos. Maglingkod tayo sa Panginoon. Yan lamang po, mga kapatid. Yan po yung gusto ng Diyos sa buhay po natin, sa panahon natin ngayon. Bakit niya gusto po ito? Kasi gusto kanyang pagpalain eh. Walang pagpapala kapag tayo po ay nasa labas ng piling ng Panginoon, nasa labas ng kanyang mga kamay. Walang pagpapala po yun. Ang pagpapala po ay nandoon sa loob ng mga kamay ng Panginoon. Ibig sabihin, ang pagpapala nandoon po sa piling niya.
Walang pagpapala. Siguro may nagtatanong na, bakit Brad kami hindi naman na maglilingkod sa Panginoon? Ito hindi naman namin siya kinikilala, ba't pinagpapa? Iba po yun. Doon po sa sa Malakias. Kita nyo po. Basahin nyo po yung Malakias chapter 3, verse 14. Ano po mga kapatid? O verse 10 hanggang sa mga sumusunod na talata, hanggang doon sa huling talata, I think doon sa verse 16. Basahin niyo po 'yun, Malakias chapter 3. May mga nagyayabang, mga naghahambog. Hindi sila naglilingkod sa Diyos, pero ang pakilala nila, kami ay pinagpapala. Mga kapatid, ano sa banda sa huli? Anong sinabi sa huli? Doon natin makikita yung pagkakaiba ng mga hindi naglilingkod at naglilingkod sa Diyos. Ise-separate ng Diyos 'yun. Hindi it's not about the material things. Hindi yan ang titignan ng Diyos. Oy, mas mayaman ka, dito ka. Ligtas ka. Oy, mas mahirap ka, dito ka. Impyerno. Hindi ganoon. Hindi ganoon ang basehan ng Diyos. May mga tao na ganoon ang basehan. Hindi. Mas lamang ako kasi mayaman ako sa iyo. Mas malamang ako kasi may pera ako sa iyo. Mas lamang ako sa iyo dahil may kwarta ako sa iyo. Mas may kayamanan ako. Tandaan natin, sa pananampalataya, walang mahirap, walang mayaman. Lahat tayo ay pantay-pantay. For as long as na tayo po'y nananampalataya sa Panginoon. Tingnan na lang po natin si Lazaro at saka yung mayaman. Kapwa sila namatay. Saan po dinala si Lazaro? Diba doon sa Abraham's bosom. Kapwa nang sila namatay. Saan dinala po yung mayaman? Diba doon po sa lugar ng Tartarus, mga kapatid ko. So ito makikita po natin doon po sa lugar kung saan nagdurusa na po siya, mga kapatid ko. So ito makikita po natin na talagang dito pinapakita sa atin na yung pagkakaiba. Mayaman ka, kung naglilingkod ka sa Panginoon, sa totoo at tunay na Diyos, may kaya ka, o kung kumikita ka, masagana ang buhay mo sa mundong ito, at naglilingkod ka sa Panginoon, praise be to God. At gamitin natin yan para sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ganito po mga kapatid, kaya intindihin natin at unawain po natin, sapagkat after all, lahat tayo po ay papanaw. Lahat po tayo ay mawawala. Lahat po tayo mamamatay. Kaya nga, kung paano natin pinapangalagaan ang buhay na taglay po natin sa kasalukuyan, at kung paano natin ginagamit ang buhay at lakas po natin para sa Panginoon, then pagpapala ang kapalit at itutumba sa atin ng Diyos ang pagpapala. It could be pagpapalang physical at pagpapalang spiritual. Ganun po mga kapatid. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Maliwanag po yan mga kapatid. Okay, sige, may mga tanong yata. May pride na sila fault finder pa po. Tumingin sa kung ano ang mali sa miyembro, kaya mahirap paliwanagan at hikayatin. Sabi ni Sister Emanuela Alday Cruz. Sabi ni Maribel Urbina, Amen. Sa puso pa rin bumabase ang Diyos at sa ating paglilingkod. Sabi ni Sister Maribel Urbina, sa puso. Kapatid, no? So yan po. And the false gods. Ito, the false gods. Ito naman po yung mga paniwala ng iba, no? Na sabi dito sa verse 4 hanggang verse 8, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia ay ganito, ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Kapatid. Yan yung pambungad ng salita. Doon po sa verse 4. No? Sabi dito, ginawa sa ginto't pilak ang kanilang Diyos. Is it biblical? Yes, it is. Biblical po basahin po natin kung meron kayong mga Biblia. Sabi nga natin, ito po'y ine-exegete lang naman po natin ang sinasabi ng Biblia. Inilalabas lang po natin. Sinasabi lang natin yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Yan. Sabi pa dito, ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Sino po nag-ayos? Yung Diyos po nila. Sabi po ng Bible pinag-uusapan natin, the false God. Ibig sabihin, ang maling Diyos. Parang ganun mga kapatid. Ang maling Diyos. In other words, ang huwad na Diyos, mga kapatid. Hindi tunay, mga kapatid. So, kumbaga sa Japik. So, Japik, alam nyo, Japik, peke. Mga kapatid. Nakita basahin natin. Sabi dyan, ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Naayusan. Naayusan nila. Ang gandang damit. Ganon. Kung todo kung ano yung mga ayos dyan. Biblical po ba? Biblical po mga kapatid. Huwag po kayong magagalit sa akin. Basahin po natin ang Biblia.
Ano po, basahin po natin ang Biblia. Yan po mga kapatid. Yan, yan po ang ano dyan eh. Ngayon, ang tanong, yan po ba ay nalulugod po ba ang Diyos? Siyempre, hindi nalulugod. Galit na galit ang Diyos. Sabi nga sa wikang English it is abominable in the eyes of God. Yan po, sa pag sinabing abominable, ano po, ibig sabihin, karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Ano ang karumal-dumal? Ano yung karumal-dumal? Na-experience niyo ba yun? Yung marumal, ano tayo? Parang nandidiri tayo. Karumal-dumal. No, mga kapatid. Parang hindi magandang tingnan. No? Sa paningin ng Panginoon, yun po yung ginamit ng Biblia sa ibang wika sa English. It is abominable in the eyes of God. Ano po yun? Yung abominable na yun. Ano po yun? Yun po yung mga inanyuan ng tao. Mga hinulma ng tao. Gawa sa kamay ng tao. Tapos, and yet, sasambahin, pupurihin, aalayan kung anong alay ang dapat ialay. Don't get me wrong mga kapatid, hindi nyo po ako kaaway at hindi ko po kayo kaaway. Tayo po ay nag-aaralan lang, mga kapatid ko. Naway, huwag tayong masaktan. Lalo tigit kung ito po ay pag-usapang pang-spiritual. Tanggapin natin. Buksan natin ang ating mga puso at mga isip po natin. Ipaunawa-nawa sa atin ng Diyos ng ganitong mga paliwanag, mga kapatid. Basahin natin ang Biblia natin. Ano po? Kung bakit marami po kasi mga tao po na parang nagiging inosente tayo. Sorry sa salita. Nagiging inosente po tayo. Dahil bakit? Dahil di tayo nagbabasa ng Biblia. Subukan natin magbasa ng Biblia. At ang Bible ang magpapaintindi sa atin. At ipag-pray natin, ipanalangin natin na buksan ng Diyos ang ating mga puso at isip para maintindihan natin ang mga binabasa natin, ang mga napapakinggan po natin. Pride na lang po yun. Yung mga tao po na mga ganun yung mga sagot, ganito, ganyan. Pride na lang po yun. Pride na lang. Kahit na alam niyang mali siya, pero pride na lang po yun. Paglalaban niya yun. Di ba? Sabi nga, tingnan nyo babasahin ko lamang po Ito yung biblical po yun Basahin niyo po sa Isaiah. Hindi siya papayag. Tingnan nyo po mga kapatid, hindi siya papayag. Anong sabi po ng Biblia? Tingnan po natin. Mga kapatid, doon sa Isaiah, chapter 44. Yan mga kapatid tingnan nyo po, basahin po natin. Chapter 44, verse 20. Tingnan po natin. Basahin nyo po. Okay. Chapter 44, verse 20. Ng Isaiah, ang mga gumagawa nito'y parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala. At mahirap ng ituwid. Mismo, mahirap ng ituwid. Ito pang mabigat. At hindi siya papayag na ang ribultong hawak niya ay hindi Diyos. Maliwanag. Maliwanag yan. Huwag po kayong magagalit sa akin mga kapatid. Nako po, baka harangin niyo ako po pag lumabas ako. Pag nakita niyo ako sa labas, baka, siya. Mga kapatid, wag naman. Binabasa ko lang po yung sinasabi ng Biblia. Huwag po kayong magalit sa akin. Maliwanag naman ang sinasabi po ng Biblia. Tingnan niyo po, take note po, basahin niyo po. Humanap pa kayo ng mga ibang mga komentaryo kung patungkol po dito. Kung kayo po yung mga palabasa, kung kayo po yung mga marurunong, maghahanap po kayo ng mga ibang mga komentaryo patungkol po dito. Pero yung kagaya po natin na naniniwala sa totoo at tunay na Diyos, alam kong tanggap natin ito, naiintindihan natin ito. Dahil po, binuksan na ng Diyos ang isip natin, ipinaunawa na sa atin ito ng Diyos. Kaya ang ginagawa natin, sumasamba na tayo sa totoo at tunay na Diyos. Kaya kita nyo po, biblical po yan mga kapatid. Ang mga Israelita, yan po kasi yung ginawa po nila. Mga kapatid, kita nyo sabi po dito, ang mga gumagawa nito'y parang mga kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang maituwid. At hindi siya papayag na ang ribultong hawak niya ay hindi Diyos. Is it biblical? Biblical. Isaiah 44, talataang 20. Basahin po natin po yan, mga kapatid. Yan po yung katotohanan. Kaya dito, the false God, they are merely silver and gold things. Mga bagay lamang po yan na nakikita nating tanso lang yan o kung anumang kulay ginto yan, mga kapatid. Yun lang po
po yun. Ano po? They are shaped by human hands. And yet, they worship it. They worship it. Sinasamba nila yun. Ano po? Pero ang gumawa lang yung kamay ng tao. Ayun po yung nakakalungkot. Kaya dito maliwanag na pinapaintindi po sa bawat isa po sa atin na dapat nasambahin natin ang totoong Diyos. Sino ba ang totoong Diyos? Siya po'y nasa langit. Sino ba ang totoong Diyos? Siya po'y nagkatawang tao. Sino ba ang totoong Diyos? Siya po'y yung nagligtas po sa atin. Sino ba ang totoong Diyos? Ang totoong Diyos ay nagbigay ng buhay sa bawat isa po sa atin. Ibigay natin sa Panginoon. Ngayon, kung may mga tanong, ba't hindi ko maintindihan eh? Okay, kung meron po kayong mga tagapangalan, mga pastor dyan, mga ministro, ipakilala nyo po. Ito po. Sige, i-discuss po nila kung sino ang totoo at tunay na Diyos. Ang totoo at tunay na Diyos ay hindi po gawa sa kamay ng tao. Ang totoo at tunay na Diyos, siya ang gumawa ng tao. Siya po ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay. Yan po ang totoo at tunay na Diyos. Meron pang mga further explanation. Punta lang po kayo dyan, paintindi po sa atin ng mga ministro, mga tagapangaral po natin. Magkaroon po kayo ng Bible study. Ito'y paunawa po sa inyo po yan. Ano po mga kapatid? They have mouths, eyes, ears, noses, hands, and feet, but cannot speak, see, hear, smell, feel, or walk. Ano po? These gods are powerless. Di ba? These gods are powerless. Walang kaya po ito, mga kapatid. Itong sinasabi po ng talata sa verse 7, verse 5 hanggang verse 7. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita. At hindi rin makakita mga matang sadya. Di ba? Ang gaganda pa ng mga pilik mata, di ba? Di ba? Ang gaganda pa ng pilik mata. Kapatid, ang haba pa ng pilik mata. Oh. Tamo, ganda ng mata. Akala mo may contact lens yung mata. Mga kapatid, sabi nga po dyan, totoo nga. At may bibig. Ang manipis ang labi. Po, kissable lips, ang ganda. Ngunit hindi naman makapagsalita. At hindi rin makakita. Mga matang sadyang-sadya. Kahit gaano pa kaganda yung pilik mata, kahit gaano pa yung kaganda yung mata, na may kuntodo palamuti kung ano man. Pero hindi naman makakita. Wala. At hindi rin makarinig ang kanilang mga tenga. Diba? Siguro, ang ganda ng tenga, pero hindi naman makarinig. Mga kapatid, hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Siguro, mas maganda pa yung ilong niya sa ilong ko. Ang ilong ko, hindi naman sa pango ang ilong ko, mga kapatid. Mas matangos yun, di ba? Ang ganda, hulmang-hulma. Nakakaingit. Mga kapatid, ang tangos ng ilong. Ilong ko, bisaklat mga kapatid. Ang sabi dito, mga kapatid, maliwanag Ang sabi po niyan, totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi mailakad. Ni wala kang naririnig kahit gumunting tinig man. Mga kapatid, yan sinasabi po dito. Maliwanag. Ano po ba? Biblical po ba? Biblical po. Binabasa na naman po natin. Sige, hindi na ako mag-explain tungkol po dyan. Binasa ko lang. Ayan mga kapatid. Ayun yung sinasabi po dyan. Mga kapatid. They are merely silver and gold things. They are shaped by human hands. Di ba? These gods are powerless. Yun po yung pinapakita po ni David doon sa mga ibang bansa na sumasamba sa Diyos-Diyosan at maging doon po sa mga kababayan niya na, tingnan mo na, ang titigas ng ulo. May mga paa nga, hindi makalakad. Mga kapatid. So yun yung sinasabi po. Kaya dapat maunawaan po natin yan, mga magulang at mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, bilang naintindihan natin, bilang tayo po yung mga nailigtas na, bilang tayo po yung natubos na, manampalataya tayo sa totoo at tunay na Diyos. Again po, wag po sasama ang kalooban po natin. Mga kapatid? Ito po'y pawang na nangangaral lang naman tayo. Tinutuwid lang naman po natin sa pamamagitan ng Biblia ang ating mga maling paniniwala. Mga kapatid, maliwanag po yun. Okay, ang sabi po ni Sister Maribel Orbina, ayaw nilang magbasa ng Biblia kasi natatakot silang mabago ng katotohanan nito. Mga kapatid, ganun nga, marahil. Sister Cherry, God has forbidden the use of images of worship. Ayan mga kapatid. Sabi po sa John chapter 5 verse, basahin nga po natin, 5:39.
No, mga kapatid. Ito po mga kapatid, maliwanag yun eh. Sinasabi ng John chapter 5 verse 39. Ano sabi po ng Biblia? Bigyan ko lang ng daan po ito. 5:39. Sabi niya, no, mga kapatid, 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Yan, sinasabi ni Jesucristo. Magbasa tayo ng Biblia. Magbasa ng Biblia at magbasa ng Biblia. Sabi ni Sister Evelyn Bernardo, hindi makalakad. Opo, may paa, hindi makalakad. Ayan, sabi ni Brother Efren, happy birthday po, Brother Mel. Oy, birthday pa ni Brother Mel ngayon, no? Mel Maldopana, Prof, happy birthday po. Yan, birthday po ni Prof Mel, I think parang 70 na yata siya o 69 years old. Si Brother Mel Maldopana, yan, binabati po natin. Yan. Thank you, Brother Efren. Sister Princess Montemayor, totoo po yun, maraming tao ang bingi at pipi ang pagdating sa pagbabasa at pakikinig ng Biblia. Sarado isip nila sa tunay na Diyos. Thanks, Brother Gilbert, sa daily devotion. God bless everyone. Yan. Glory to God po. Yan. Wala na po bang tanong? Sabi ni Nanay Pina, 70 na nga po pala. Sabi ni Nanay Pina, Thanksgiving for Brother Mel Maldopana's 70th birthday today. May God bless his ministry. Pray for MBS and his needs, and her needs, yung MBS. Patid. Ayan. Yan. Binabati po ni Nanay Pina. Binabati po natin ang aking former professor dyan po sa Manila Bible Seminary, Prof. Mel Maldopana. Sabi ni Sister Emanuela Alday Cruz, kung wala pong nakakita sa Diyos, saan sila kumukuha ng itsura para magawa nila ng structure ang Diyos nila? Ito po yung marami pong mga pag-aaral po dito, Sister Emanuela Alday Cruz. Siguro naituro na po sa atin ang pastor niyo po dyan. Sino po bang ministro niyo po dyan? Si Brother yata, si Brother Leo Fortes, kung daw nagkakamali. Dyan po ba sa Bataan po kayo? Yan. Naituro na yan sa inyo kung bakit ganun po. May mga, hanggang sa panahon natin ngayon, dati po kasi yung gintong guya ang nila. Yan, simbolo. Yan. Kaya yun ang ginawa nila at yun ang sinamba nila. Mayroon pong mga ibang mga bansa ngayon. Mayroon pong sinisimbolo nila ang Diyos nila, elepante. Ganun. May mga ganun po. May mga Diyos naman, parang yun, sa mga nila, unggoy. May mga bansa ganun. Pero hindi ko na palalawakin pa po yun. Hindi ko na palalawakin. So ito po mga kapatid. Yan, musta po. Okay, po kayo. Yan. God bless po sa inyo. Prayer po kayo, Pastor. Prayer po kay Pastor Jake at Pastor Art. Sa kanilang karamdaman. Uy, sige po. Kamusta po? Sila Pastor Art Santiago at si Brother Jake. Pag-pray po natin sila. Mga kapatid, dahil sila po meron din ministry, meron silang kung tawagin, don't prayer, nagsishare din po sila. Sabi ni Brother Boy, apelado militar, Bulalaka, ayaw at kinatatamaran lang talaga ang pagbabasa ng Biblia. May mga kapatiran tayo na tamad magbasa. Mga kapatid. Kalungkot, may mga ganun din. May mga kapatid din tayong tamad magbasa. Speaking of Biblia, kami po dito sa Pines, yan po yung aming ngayon, team namin sa buong buwan is about Bible. Yan po yung aming pinag-uusapan ngayon. Okay? So, God bless everyone. At muli po, paki-visit lang po yung ating channel, doon sa YouTube. Kung hindi pa po kayo nakapanood or kung doon po sa hindi pa nakapanood, paki-remind lang po. Paki-promote natin Gilbert Abella TV. Lahat po ng video po natin dito sa Daily Devotion, ita-transfer ko po yan doon sa YouTube. Mga kapatid, kaya yung binabasa ko dito, yung pinag-aaral natin, mapapakinggan po yan. So, iba-ibang mga tao na po ito, iba-ibang paniniwala. Kaya ako po humihingi po sa inyo ng panalangin. Posible marami pong mga reaction yan. Pero ganun pa man, sabi ko nga, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo, Biblia lang naman po ang binabasa po natin. Wala pong personalan, mga kapatid. Hindi ko kayo pinipersonal, kundi ito po'y tawag lang ng paglilingkod bilang lingkod ng Diyos na kailangan ipaalam, basahin, ipaliwanag sa bawat isa po sa atin. Okay? Alam ko naintindihan niyo po ako, nangunawaan niyo po. So please visit my YouTube account doon po sa YouTube.
Gilbert Abella TV. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please pakisubscribe po. Subscribe po kayo, tapos pakishare lamang po ito para po sa mga iba natin na makakakilala. Okay po, God bless everyone. Pagpalain po tayo ng Panginoon at ingat-ingat po tayo at patuloy na maglingkod tayo sa Panginoon. At bukas, pag-usapan po natin ang Psalms 116. Bilis po natin. 116 po tayo bukas. So, tinalakay po natin sa umagang ito, Israel's God is the one true God. Yan po yung ating tinalakay. At sa atin, yan po yung totoo at tunay na Diyos po natin. Purihin ang Diyos. Ang sabi ni Brother Benji Enriquez. Sabi niya, purihin ang Diyos, Pastor Gilbert. Nanggaling din po ako sa ganyang faith. But sabi niya, buti na lang at tinawag tayo sa kanyang ubasan sa paglilingkod sa ikaluluwa natin ng Diyos. To God be the glory. Yan. Glory to God, Brother Benji Enriquez. Yan. God bless po sa inyo, brother. Thank you po. Si Brother Benji, isang seaman, na naglilingkod din sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. At God bless po sa inyo. Yan, patutuod niya po yan. Okay, God bless everyone. At pagpalain po tayo ng Panginoon, please visit my account. Remind ko lang, doon po sa YouTube, Gilbert Abella TV. Yan, makikita nyo na po yung mga video po natin. Okay? Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na buhay, dakila at banal. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami po'y nakapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan, Panginoon, ng live streaming po namin dito sa social media. We thank you, God, and we praise you, Father God, for this such a wonderful privilege, Father God, na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, na kami po'y makapagbahagi at makapagpalakasan ng aming pananampalataya. Pagpalain mo kami at patuloy na manatili po kami sa iyo na ikaw po ang totoo at tunay na Diyos at patuloy na ikaw po ang aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Patawarin mo kami sa mga nagawa po namin mga mali at naway patuloy kami maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Ikaw po ang mag-ingat sa amin sa buong maghapon at salamat sa pagpapala na aming tatanggapin sa buong maghapon na ito. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming binabalik sa iyo. Taglay ang papuri at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli mga kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon. Keep safe, keep healthy. God bless everyone.